Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, Palasyo na shock. Tinapos ang lahat at damay na lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, eto pasadahan po muli natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At ito nga mga karibin natin, pasadahan na po natin ang unang, 22 minutes ago mga kababayan from Jamie News. 70% of Filipinos prefer candidates who assert Philippine rights in WPS. Nako, anong ibig sabihin nito? 75% of Filipinos prefer candidates who believe that the Philippines should assert rights against China's aggressive actions in the West Philippine Sea. A commissioned social weather station survey showed. Oo nga, no? Gawin pa nating 100% kasi sino ba ang Pinoy, no? Na hindi gustong maging atin ang WPS, mga kababayan. Lahat po ng Pilipino ay gusto po. Huwag na tayong magdrama-dramahan. 100% na natin yan. Ang problema, mga karibyo natin, yan ba ang dahilan kung bakit boboto kami? Diba? Yan lang po ang gusto namin, mga kandidatong ganon. Pero, hindi po namin gusto yung mga kandidato na dumidikit po kay President Bongbong Marcos Jr. Halos po yata ng mga kandidato, mga kababayan, na nag-a-assert, sabi nila, ng rights in WPS ay mga kaalyado ng President natin, President Bongbong Marcos Jr. So, walang impact, kumbaga. Sige nga. Sige, sabihin natin na ngayon, ang eleksyon, okay? Boboto ka ba dahil po sila po ay gusto nilang magkaroon talaga tayo ng rights, no? Diyan sa WPS. Gusto nyo ba 'yon? Ang tanong. Yan lang ba ang basihan kung bakit kami boboto? 'Di ba? Napakarami pong dahilan, no? Para hindi po iboto ang mga kandidatong tulad ng mga ito. Bakit? Yung nag-i-endorse pa lang sa kanila, hindi maganda ang ginagawa sa ating bansa no? Malamang sa malamang, maging ganun po sila. Diba? Kaya mga karibyo natin, nung nabasa nyo po ba ito, 75% of Filipinos prefer candidates who assert Philippine rights in WPS. Nagkaroon ba siya ng impact, malaking impact sa inyo para iboto po itong mga kandidatong ito? Wala. Para sa akin, walang impact Parang okay. Okay lang. Diba? Kasi marami pa namang dahilan. No? Hindi lang naman ang pagiging dyan, no? Pag-angkin natin sa WPS. Hindi lang naman yan ang dahilan, no? Ang basihan para bumoto sa inyo ang taong bayan. Mas marami pong dahilan para hindi po kayo iboto kesa sa dahilan na para iboto po kayo. Kaya don't please. Kinukondisyon nyo na naman ang pag-iisip ng taong bayan no? Bakit hindi sila nanalo? 75% ng mga Pilipino naniniwala sa kanila. Yan ba ang gusto nyong iparating sa amin? Well, it is not effective, no? As what you are expecting. Mga kababayan, hindi po walang impact itong mga ganitong klaseng pagkukondisyon sa ating pag-iisip, mga kababayan. Okay, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At speaking of China, no? Speaking of WPS, eto po naman, si Congressman Ortega. Sabi niya po, may mga kandidatong may basbas ng China
Pilipinas dapat ang panalo. Team Pilipinas tayo. Aba, teka lang. Hindi kaya ito fake news, mga kababayan? Ito ang payo ni Congressman Ortega kaugnay sa sinasabi nitong may basbas ng China ang ibang mga kandidato. Anya, ang mga kandidatong may basbas ng China ay tinatawag nitong Team China. Aba, biruin mo yan mga kababayan. Pilipinas, China, Team China daw. Samantalang ang ibang walang basbas ay Team Pilipinas. Talaga ba? kayo lang ang Pilipinas, no? Okay, sige. Dapat umanong i-reject ang Team China at panalo ang Team Pilipinas. You know what? Pampalit nyo lang ito sa Team Suka at Team Sinuka no? Itong Team China at saka Team Pilipinas. Huwag mong linlangin, no? Ang taong bayan sa inyong mabubulaklak na mga salita, Ortega. No? Bakit hindi mo tumbukin? Gumagamit ka pa ng mga team na yan, di ba? Alam naman namin kung kayo po ay Team Sinuka. Wala na tayong magagawa dyan. At saka, nasabi ko kasing kanina, no? In the very first banat ko dito kay Ortega, no? Sabi ko kanina, baka fake news ito. Kasi, salita kayo ng salita, wala kayong ipinapakitang ebidensya. Di ba? Pero kung vlogger lang ito si Ortega at hindi po ito congressman, ay malamang mga kababayan, nakasuhan na po ito. Malamang sinali na po ito dyan sa TRICOM. Isinalang na po ito para sa mga pagtatanong. Diba? Ano po ang inyong sa bagay, may nagsabi po yung may nabasa akong balita na yun po ang pinalalabas nila. The China is interfering, no? Or interfered the 2025 midterm election. Pero ang tanong ko nga, where is the evidence, document, or something that justify your claims, di ba? Kasi ang hirap naman, salita lang ka ng salita. Paano kami maniniwala sa inyo kung wala naman kami pinapakita? Di ba? Kung mga vloggers lang kayo, pinatawag na po kayo sa sa TRICOM na yan. Kaso, ibang kapit ninyo ngayon Para pa kayong mga ngayon, mga malakas ang kapit ninyo. Kaya kahit anong sabihin nyo, as long as it doesn't hurt the administration, go. Walang walang foul mga kababayan. Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? At eto pa, matapos po nilang ipatawag si Camille Villar, mga kababayan, eto naman, si former Mayor Isko Moreno Dumagoso, mga kababayan, ay pinatawag din ng COMELEC. Inisyuhan po ito ng show cause order at ng siyang mga kandidato dahil po sa alleged vote buying, yan mga kababayan, and misuse of government resources. Nako naman talaga, oo. COMELEC Chair George Garcia said Thursday that Task Force Contra Bigay ordered the candidates who explained the accusation related to their campaign activities. Alam niyo po kung bakit tinitira ito si Mayor Isko, mga karibin natin bakit tinitira si Yorme? Dahil po dumidikit kay Vice President Sara Duterte. Lahat po ng dumidikit sa Duterte tinitira ni George Garcia. Di ba? Hindi naman halata si George Garcia. Masunurin. Ako po, sino kaya ang sinusunod ni George Garcia, no? Kasi hindi naman halata. Yung pinatatawag niya lang, palaging yung mga dumidikit kay Vice President Sara Duterte. Nako po talaga si George Garcia. Sa bagay, attorney nga pala ito ni BBM. Itong si COMELEC Chair George Garcia. May something, no? May something. Sino pa kaya ang ipapatawag sa susunod na mga araw na dumidikit or dinidikitan ni Vice President Sara Duterte? No? Wag nyo namang iwasan si Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin lang yan, mga kababayan, nasa tama po kayo. Ibig sabihin lang yan, nasa tama po kayo, mga karibyo natin. Kasi yung mga gumagawa ng mali, hindi nila pinapatawag
Like for example ni Dan Fernandez, 'di ba? Si Dan Fernandez po, mayroon pong issue about vote buying sa mga senior citizens, 'di ba? May nagurungur pang ang lola. Pero ni isang balita hindi ko po nabalitaan na ipinatawag sila or inisyuhan sila ng show cause order to explain, 'di ba? Oy, Comelec Chair George Garcia. Bigyan niyo naman po ng pansin si Congressman Dan Fernandez ng Laguna. Tumatakbo pong gobernador, mga kababayan, si Dan Fernandez. At sabi po ng iba, nagkaroon po ng vote buying sa mga senior citizens, mga karabin natin. At yun nga, may nagurgur na lola, no? Nako po, sana'y panagutan nyo naman. Well, anyway, noon pa pong balita yan, nung namimigay sila ng hindi na po ngayon yan, hindi po yan ngayon nangyari, no? Mga last month or basta nangyari po yan, i-search nyo nga lang mga kabayan, no? I-search nyo, lola na gurgur, dahil sa ayuda ni Dan Fernandez yan, mga karabin natin. Lalabas po yan. I think nalaman nyo rin yan dahil active naman kayo sa social media, di ba? Alright, ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang. At eto, sa kabila po ng pagkiklaim ng ating government that we are progressing, our economy is growing. Eto naman po, SWS survey, for families rise to 15.5 million. Nako. Ibig sabihin, marami na po ang mahirap na pamilya. Sino bang hindi naghihirap? Lahat po tayo yata naghihirap sa panahon ngayon . Kahit medyo may nakakaangat-angat ka ngayon, no? I think naghihirap ka. Feeling mo naghihirap ka pa rin . Iba yung feeling mo nung nakaraang administrasyon. Sa administrasyong ito, kahit hindi ka naghihirap, feeling mo naghihirap ka na rin . Dahil po sa ating mga kababayan, di ba? Parang tawag diyan, law of attraction. Although you don't feel it, or you don't experience the situation ng ating mga kababayan, pero ramdam mo yung paghihirap nila. Kasi kung bibili ka yung 1,000 mo ngayon, nako po, konti lang ang mabibili ng 1,000 mo, mga kababayan. Buti nga, umabot pa yan ng 2 araw. Baka hindi na nga yata, no? Ay, pamahal po ng pamahal ang mga bilihin sa ating bansa. Pero ano po ang tinutugon ng ating gobyerno, no? Ayuda, kaliwat ka ng ayuda. Okay, 1 to 3 days na survival. 1 to 3 days na survive. Then, ilang linggo ka namang mag-aantay kung meron pang darating na ayuda. Kung wala na, naku po, dyan maghihirap tayo niyan. Kaya yung iba gumagawa ng mga kalukuhan dahil po dito sa ayudang ito. Maybe po, kasi tingnan nyo pag wala ng mga ayuda ang mga yan, no, hahanap-hanapin nila yan. Pag hindi na po nila nahanap yan, pag hindi na sila binigyan, nako, dahil nga po nasanay sila na walang ginagawa, baka may gawin na silang masama para magkumita ng medyo malaking pera, no? Di ba? Ganun lang yun well, anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Talagang ang katotohanan na ang siyang tila sumampal sa mga di umano'y kasinungalingan ng gobyernong ito. Matapos ang kaliwat kanang kontrobersyal na mga isyong binabato, pinupukol sa mga Duterte, lalong-lalo na sa pangalawang pangulo na si Sara Duterte, na kahit tila halos taplakan na di umano ito ng lupa ng mga kumakalaban sa kanya, ay sadyang nananaig pa rin ang katotohanan laban sa kasinungalingan. At kahit na lumabas pa ang balita kamakailan lamang na di umano'y sa pilitang pag-aresto para isuko sa dayuhang hukuman ang dating Pangulong Duterte, ay nananatili pa rin at mas lalo pang lumalakas ang tiwala at suporta at mas lalo pa itong minamahal ng taong bayan. Commission on
Audit tila naglabas ng report at binasag na rin ang katotohanan matapos patunayang muli na unqualified report o malinis ang track record. Magpasa hanggang ngayon ang Office of the Vice President sa pamumuno ng kasalukuyang pangalawang Pangulo na si Sara Duterte Carpio na siyang gumimbal at sumampal ng katotohanan sa lahat ng bumabatikos at kumakalaban sa Office of the Vice President. Gaano kaya katotoo ang balitang ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, ating matatandaan, ibinibigay ng COA ang hindi binagong opinyon sa 2023 na pahayag ng pananalapi ng OBP. Ang Commission on Audit COA ay nagbigay ng isang hindi na bagong opinyon sa mga pahayag ng pananalapi ng opisina ng Vice Presidente para sa fiscal year na nagtatapos noong December 31, 2023. Ito ay nagmamarka ng isang makabuluhang milestone para sa OBP dahil ang hindi na bagong opinyon ay nagpapahiwatig na ang mga talaan ng pananalapi ay ipinapakita ng patas, malinaw at alinsunod sa mga pamantayan sa pag-iingat sa international na kinikilala. Ang ulat ng independenteng auditor na nakipag-usap sa kagalang-galang na Vice Presidente ay nagpapatunay na ang mga pahayag at pananalapi ng OBP kasama na ang posisyon sa pananalapi, pagganap, daloy ng cash, mga pagbabago sa net asset equity at mga paghahambing sa budget to actual ay inihanda bilang pagsunod sa mga pamantayang pampublikong sektor ng accounting o EPSA. Binigyan din ng COA na ang mga pahayag ng pananalapi ay sapat na sumasailalim sa mga operasyon ng OBP at sumusunod sa mga makabuluhang patakaran ng accounting. Tinitiyak ang pananagutan sa pamamahala pampublikong pondo. Sa seksyon na batayan para sa hindi binagong opinyon na seksyon ng ulat, detalyado ng COA ang pagsunod sa mga international na pamantayan ng Supreme Audit Institutions o SAIS. Sa panahon ng proseso ng pag-audit, binigyan diin ng COA ang kalayaan at pagsunod sa binagong code ng pag-uugali at pamantayan sa etikal para sa mga opisyal ng audit at empleyado. Ang mga pamaraan ng pag-uulit at pamantayang etikal ay tinitiyak ng mga pinansyal na operasyon ng OBP ay sinuri ng lubusan, pinalakas ang pagiging maasahan ng ulat. Sa isang hindi binagong opinyon ay pinakamataas na rating ang pag-audit. Maaring matanggap ng isang tanggapan ng gobyerno dahil ipinahiwatig nito na ang talaan ng pananalapi ay walang mga material na pagkakamali at medyo kumakatawan sa katayuan sa pananalapi ng samahan. Ang tagumpay na ito ay nagpapakita ng pangako ng OBP sa pagtaguyod ng transparency, pananagutan at mabuting pamamahala, lalo na sa So yan mga kaubayan, no? Kahit ano pong gawin nila, no? Sinabi na po ng Commission on Audit na wala talagang problema si Vice President Sara Duterte in terms of the funds ng kanyang opisina. Pero bakit itong mga hinayutak ng mga congressman na ito gustong-gustong i-assert, no, na talagang meron talagang pagkakamali si Vice President Sara Duterte. Di kayo na po ang maging COA at ang COA na po ang maging congressman, no? Kung ayaw niyong maniwala sa COA, di buwagin na lang natin ang COA at kayo na rin po ang mag-audit sa mga sangay ng gobyerno na gusto niyong paglaruan lamang. Diba? Or gusto niyong mag-take advantage because, no, kayo ay may karapatan para mag-imbestiga. Pero sobra naman yata mga kababayan, no? Itong kanilang ginagawa kay Vice President Sara Duterte, kahit kitang-kita mo nang wala talagang kasalanan dahil nga sa kalaban sa politika, bibirahin at bibirahin. You know what? Kayong mga nasa Quadcom, Tricom, kayo na lang po ang maging COA, no? Kayo na po ang maging hukom, kayo na po ang maging batas sa ating bansa. Total, dyan naman kayo magaling. Nako po. Well, anyway mga karibin natin, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.